Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas para patuloy kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon at magandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po kami sa namang makabuluhan at kapana-panabik na kwento. Simulan na po natin. Ano, ha? Manggugulo ka pa? Kala mo siguro hindi kita papatulan porket ka mag-anak ka ng mayor, ha? Gusto mo yatang gumapang pauwi sa bahay ninyo, eh. Oy, Luna! Bitawan mo siya! Abay, ikaw talagang bata ka. Mahilig ka talagang makipag-away. Ito po kasing mokong na to, eh. Pinagtulungan nila ako ng mga tropa niya, no? Ginamit mo naman yung buhok ko. Tapos yung sapatos ko, tinapon po nila sa ilog. Sige na, hayaan mo na siyang makauwi. Pasalamat ka, dumating si Lolo. Kung hindi, naku! Sasabit talaga kita sa puno, tarantado ka! Kumaripas ng takbo ang binatilyo matapos siyang bitiwan ni Luna. Dumudugo pa ang nguso nito at nangingitim ang palibot ng mata dahil sa natamo nitong black eye. Madalas nakantsawan si Luna ng kanyang mga kaklase dahil sa mahaba niyang buhok kaya tinutukso siyang aswang. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na kontrolin mo yung galit mo? Ay, tignan mo ang ginawa mo doon sa mga batang yon. Puro pasa ang mukha. Eh sila naman po ang nauna. Gusto pa nila akong kalbuhin. Nananahimik ako sa sulok tapos ginulong nila ako. Sinabihan ko na sila, eh. Huwag nila akong gagalitin dahil manghihiram talaga sila ng mukha sa aso. Eh, hindi po sila nakiniglo. Kaya yung pong napala nila. Manang-mana ka talaga sa lola mong madalas na nakikipag-away. Kung nabubuhay lang yun, tiyak magkakampi kayo. Hindi na po uso magbait-baitan ngayon, Lolo. Dahil namimihasa lang ang mga katulad nila Earl, eh. Ito, natitiyak ko, bukas ipatatawag na naman ako ng principal. Eh di huwag na po kayong pumunta. Ako na pong bahala sa sarili ko, Lo. Halika na nga rito, papantayin ko yung buhok mo. Ang nooy lampas sa bewang na buhok ay ginupit ni Lolo hanggang sa balikat. Dahil pinaglaruan ng mga binatilyo ang buhok ni Luna. Madalas siyang napapaaway sa paaralan, ngunit hindi siya nagpapaapi. Lumalaban siya kahit mga lalaki ang madalas siyang nakakaaway. Ay, mas maganda ka kapag maikli ang buhok mo, ah. Ay, nagpapahaba ka pa kasi ng buhok, eh, pero hindi mo naman itinatali. Eh, plano ko pa yun ibenta. May bumibili ng mahabang buhok ngayon sa parlor. Walang hiya talagang Earl na yun, eh. May araw din talaga siya sa... Tama na yan, ha? Ayokong araw-araw na lang nakikipag-away ka. Walang patutunguhan yung ginagawa mo. Tumahimik na lamang si Luna. Si Lolo Dante na ang tumayong magulang ng dalagita mula nang mamatay ang mga magulang nito. May kakambal siya, si Mara. Ngunit nasa pangangalaga ito ng tiyahin ng pinsan ng kanilang ama. Dahil sakitin si Mara at walang sapat na pera si Lolo Dante upang alagaan ang magkapatid na kambal. 2 taon lamang sila na maulila. Malakas noon ang bagyo. Inilikas sila ng kanilang ina, palayo sa dati nilang bahay. Ngunit bumalik itong muli sa bahay nila upang alalayan ang asawang may sakit. Bago pa man makalabas ng bahay ang mag-asawa, gumuho ang lupa at sila'y natabunan na. Habang kumakain ng hapunan, sumagi sa isipan ni Luna ang kanyang kakambal. Lolo, kailan po kaya bibisita ulit si Mara dito? Namimiss ko na kasi siya, eh. 2 taon na nung huling pagkikita namin. Uy, alam mo namang abala sa trabaho ang tita Eva mo. Kaya walang kasama si Mara na pumunta rito. Nagsumbong ka ba sa kanya? Hindi ah.
Alam ko namang pagagalitan ka noon kapag nalaman niyang nakikipag-away ka na naman. Kaya ayaw mo mag-aral sa Maynila dahil mapapagalitan ka talaga niya. Ano? Ha? Dito na lang po ako, Lolo. Parang ang lungkot nga ng buhay ni Mare. Kung kausapin siya, isang tanong, isang sagot lang. Masungit lang tignan ng tita mo, pero mabait yun. Mabuting at may tiyahin pa kayong nagmamalasakit sa inyo eh. Lo? Hmm. Di ba po, merong sakit sa balat si Mara? Oy, dati meron. Pero baka gumaling na siya. Dahil may perang pampagamot ang tita mo. Bakit mo naman naitanong? Kasi binigyan ako rito ni Lola Auring ng gamot sa galis. Hoy, di ba sinabi ko na sa'yo na lumayo ka kay Aurin? Ang tigas talaga ng uli mong bata ka. Lolo, mabait po si Lola Auring. Pinag-iigib ko lang naman siya ng tubig kapag napapadaan ako sa bahay niya. Naaawa po kasi ako sa kanya. Kuba na nga siya. Tapos, magbubuhat pa ba siya ng mabigat? Ay, basta layuan mong matandang yun. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Gayong kinatatakutan siya ng mga tao rito sa baryo. Hindi po. Kahit sabihin pa nila na aswang at mangkukulam si Lola, wala naman siyang ginagawang masama. Mas masama pa nga yung mga taong nanghusga sa kanya. Ikaw, Lolo, takot ka ba sa kanya? Hindi naman. Kaya lang ayokong pati ikaw ay madamay sa galit ng mga tao sa kanya. Wala akong pakialam sa kanila. Napapailing na lamang si Lolo Dante sa sagot ng kanyang apo. Naging haka-haka noon sa baryo na aswang si Lola Auring, kaya nilalayuan siya ng mga tao. Ngunit hindi yun totoo, bagamat may kaalaman si Lola sa kulam. Lihim na binibigyan ni Lolo Dante ang matanda ng pagkain dahil naging kaibigan nito ng namayapa nitong asawa. Kinabukasan, taas noong lumalakad papasok ng paaralan si Luna. Nasa senior high school na siya. Wala siyang kaibigan sa kanilang seksyon dahil tingin sa kanya ng mga kaklase ay weirdo at basagulera. Ngunit may kaibigan naman siya sa lower section at ang mga ito ang madalas niyang kasama sa oras ng break time. Hindi pa man siya nakakapasok ng silid-aralan, pinapunta sa kaagad ng guro sa principal's office. Tumango lamang siya at sinunod ang sinabi ng kanilang guro. Ay nako, kala mo kung sino mga matatapang. Mga sumbongero din naman pala. Nakakatawang pagbasta ng mga black eye nila oh. Kagaya ng inaasahan, suspended si Luna sa klase. Hindi man lamang pinakinggan ang kanyang panig dahil pinabura ng prinsipal ang mga binatilyong binugbog niya. Lalo na't ang isa ron ay kakilala ni Mayor ang tatay nito. Okay, tatanggapin ko pong suspension ko. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa mga mokong na yan dahil kulang pa nga yan sa ginawa nila sa akin eh. Sanay na po ako na akong palaging lumalabas sa may kasalanan. Kahit sila naman talagang nag-umpisa ng gulo. Kala mo kung sino mga siga. Iyakin din naman pala. Mga duwag! Matalim pang tinitigan ng matandang prinsipal ang dalagita at pinagalitan pa siya nito. Ngunit mapaklang ngiti lamang ang tugon ni Luna sa mga taong naroon. Bago umuwi, dumaan sa bahay ni Lola Auring ang dalagita. Sa halip na malungkot dahil suspended siya sa klase, masaya pa siyang nakipag-usap sa matanda at isa-isang kinabisado ang mga gamit nito sa panggagamot. Hapon na makauwi ang dalagita. Sinalubong siya ni Lolo Dante at niyakap. Lolo, suspended na naman po ako. Pero huwag po kayo mag-alala. Makakatapos pa rin po ako sa pag-aaral. Hayaan mo't makikiusap ulit ako sa principal bukas. Lo, wag na po. Lalo lang nila tayong mamaliitin eh. Pwede naman po ako lumipat ng paaralan eh. Ay, isa nga pala, Tumawag ang tita mo kanina.
pinapapunta tayo ng Tita Eva mo sa Maynila. Bakit po, Lolo? Ay naku, hindi na rin pumapasok ng paaralan ng kakambal mo. Palaging nagkukulong sa kwarto niya. At hindi naman nagsasalita pag tinatanong ayon sa tita mo. Baka ikaw ang makatulong sa kanya. Pareho talaga kayong lapitin ng gulo. Ang pinagkaiba lang niyo, siya ang sinasaktan. Kailan po ba tayo pupunta ron? Sa susunod na araw. Pero sinabi kong ihahatid na lang kita sa airport. Hindi ko naman pwedeng iwan dito ang sakahan dahil sa susunod na linggo, anihan na. Susunduin ka naman ng tita mo pagdating mo sa Manila Airport. Okay po, Lolo. Bago umalis si Luna patungong Maynila, ay nagpaalam siya kay Lola Auringa sapagkat napamahal na ito sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng matandang babae bago siya tuluyang umalis. Hoy siya, magpapakabait ka ron ha. Yung magpapakabait talaga. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang tita mo. At saka huwag mong turuan ng kabalustugan si Mara ha. Opo, Lolo. Opo. Mag-iingat ka rin po sa pag-uwi nyo, ha? Ay, sige. Ay, ito na ang ticket mo. Ay. Bunti ko pa malimutan. Tatawag na lang ako mamaya sa tita mo ha. Sige po. Unang beses nasasakay si Luna sa eroplano, kaya't kinakabahan siya. Pagdating niya sa airport ng Maynila, ay agad niyang nakita ang tiyahin na naghihintay sa kanya sa waiting area. Isang matandang dalaga ang kanilang tiyahin at nagtatrabaho bilang head nurse sa ospital. Kaya't madalas itong busy at wala na masyadong oras na asikasuhin si Mara. Pagdating sa bahay ng tiyahin, agad na dumiretso si Luna sa kwarto ng kakambal. Nadatnan niyang nakaupo ito sa sulok ng kwarto. Kumusta ka? Ano nangyari sa'yo, ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi pa rin ba gumagaling ang galis mo? Eczema to. Dito galis. Yan ang tawag sa probinsya. Bakit ka nagmumukmuk dito sa kwarto mo? Hindi ka na raw pumapasok sa eskwela. Ako nga rin nasuspinde. Bakit? Binugbog ko kasi yung mga nambubuli sa akin doon. 3 sila. Tapos ako lang mag-isa. Pero, ako pa rin ang lumabas sa masama. Teka nga lang. Bakit buhay kong pinag-uusapan natin? Di ba dapat ikaw ang tinatanong ko? Bakit hindi ka na pumapasok? Binubuli kasi ako sa school dahil sa eczema ko. Tsaka sinasaktan din nila ako. Luna, malapit na yung exam namin. Kailangan kong pumasok sa school. Pero natatakot ako Baka saktan nila ako ulit. Lalamya-lamya ka kasi. Kaya ka nila ginaganyan. Gusto mo, turuan kitang mambugbog? Ha? Hindi ko kaya yun. Paano ka makakapaghiganti niyan kung natatakot ka na lang palagi? Mabuti ka pa, marunong kang lumaban. Samantalang ako, pinagkakatuwaan lang nila. Tignan mo pinaso pa nga nila ako ng hair curler. Huwag mo sasabihin kay tita Sino bang gumawa sa'yo niyan? Gusto ko silang makilala. Mga walang hiya sila Ngayon mo sabihin sa akin kung papasok pa ba ako sa school. Kung araw-araw naman nila akong pinagkakatuwaan, tapos sinasaktan. Kung hindi ako makakakuha ng exam, hindi ako makakagraduate. Okay, tutulungan kita. Pero kailangan ko munang makilala isa-isa yung mga taong nagpapahirap sa'yo. Tapos kung sino-sino mga taong nakapaligid sa'yo para naman mapaghandaan ko ang pagkaharap namin. Pagharap nyo? Anong ibig mo sabihin? Diba?
Gusto mong makakuha ng exam para makagraduate ka. Pero takot ka namang humarap sa mga taong yon. Kaya akong papasok sa paaralan mo bilang ikaw. Ano? Bibigyan ko ng leksyon ng mga yon. Talaga? Gagawin mo yun? O syempre, anong silbi ng pagiging kambal natin kung hindi kita i-rest back? Ay, bago ko pala makalimutan, itong dahon ng madre de cacao. Mabisang gamot ang katas nito sa galis mo. Mamaya, dikdikin mo to para ilagay ang katas nito dyan sa balat mo. Mahigpit na niyakap ni Mara si Luna. Identical twins sila. Ngunit dahil lumaki sa probinsya si Luna, ay naging morena ang kanyang balat. Kaya habang nanatili siya sa bahay ng kanyang tiyahin, ay binigyan siya ng sabon at sari-saring lotion ng kapatid upang mapabilis ang pagkinis ng balat nito. Nakilala niya ang mga estudyante nagpapahirap sa kapatid nang ipakita ni Mara ang mga litrato ng mga ito sa internet. 5 sila? Mga mayayaman ng mga to Hadi bale, kaya kong patumbahin ang mga to. Gagamitan ko sila ng alas ko kapag nagkagipitan. Ano yun? Basta, malalaman mo yan sa takdang panahon. Dikdikin mo na yung dahon para maalis na yung galis mo sa paa. Makalipas ang 1 linggo, pumasok sa paaralan ni Mara ang kambal na si Luna. Hindi na halata ng kanilang tiyahin dahil pagod ito palagi kapag umuwi ng bahay. Umupo si Luna sa upuan kung saan itinuro ng kakambal. Ilang sandali lumapit sina Hans at Julie sa kanya. Uy, bakit biglang nangitim ka yata? Don't tell me sinulit mo talaga yung bakasyon mo, Uy! Pumasok ka na pala Kamusta ang bakasyon? Aba, nawala ang galis sa aso mo Nakatulong din naman pala ang long vacation mo, Mara. Oo nga Boring kasi sa bahay. Kaya gusto kong makakita naman ng hayop na nagsasalita. Anong hayop Anong species ka ba? Uy, marunong na siyang alaskayin ka, Hans, Aba, matapang na tong si baby girl, Baby girl? O si Princess Fiona? Hoy, ba't ang talim mo makatingin Lalaban ka ba? Hinila pa nito ang buhok ni Luna. Ngunit tinitigan lamang siya ng dalagita nang walang emosyon. Hindi ito kumukurapa. Kaya't binitiwan siya ng lalaki. Tinapik-tapik pa nito ang pisngi ni Luna. Ngunit bago pa man ito lakasan ng pagsampal sa dalagita, ay mabilis na hinablot ni Luna ang braso nito at binalibag ang lalaki sa sahig. Dahilan na mapahiyaw ito sa sakit. Hans! Aray! Ang sakit ng likod ko! Aba, lumalaban ka na ngayon, Hindi lang yan ang aabutin mo kung hindi mo ako titigilan. Ikaw! Gusto mo bang ikaw ang isunod kong ibalibag dito? Bitiwan mo ang braso ko! Aray! Ang sakit! Paliin ko talaga tong buto mo kapag inubos ninyo ang pasensya ko. Lahat kayo na may atraso sa akin. Hoy, Mara, bitawan mo nga si Hans. Susumbong kita sa daddy niya. Hay nako! Magsusumbong ka? Seryoso? Itong lalaking tong unang nanakit sa akin Ikaw ba talaga yan, Mara? Aray! Sino pa ba? Nakalimutan mo na ba ang mukha ko? Pero, bakit ang lakas mo ngayon? Kumakain na kasi ako ng gulay. Tsaka nag-e-exercise habang nakabilad sa araw para maging malakas na mapatumba ka. Hoy, Mara, let him go! Ang nooy maangas na mukha ni Hans ay napalitan ng takot. Napatras din ang mga kaibigan nito nang mapalingon si Luna sa kanila. Ilang sandali binitiwan ng dalagita ang kaklase at pasimpleng inayos yung nagulong mga gamit. Hans, okay ka lang ba? Bumangon ka na riyan. Aray! Ang sakit ng braso at likod ko. Grabe, ang lakas niya. Humanda siya. Dodoblehin natin ang pagpapahirap sa kanya. Baka hindi pa sapat ang pagkapaso niya Sige, gusto ko yan. Maya-maya'y dumating ang kanilang guro. Kaya't bumalik na rin sa kanya-kanyang upuan ang mga estudyante.
Habang kumukuha sila ng pagsusulit, patingin-tingin pa si Hans kay Luna. Ngunit inaayos nito ang pagkakaupo dahil sa tuwing napapasandal ito sa silya ay sumasakit ang likod nito. Matapos na masagutan ni Luna ang papel, lumakad siya patungo sa pisara kung saan naroon ang kanilang guro. Napansin niyang pasimpleng hinaharang ni Julie ang paa nito sa kanyang daraanan, kaya't patay malisa niya yung inapakan. Oh my gosh, yung pa ako! Aray! Ay, sorry hindi ko nakita eh. Anong sorry Sinasadya mo talagang tapakan ako freak! Bakit hindi mo na lang kasi aminin na gusto mo akong madapa? Kaya hinarang mo yung paa mo sa daraanan ko. Kung hindi ka ba naman syunga Anong sinabi mo, Di ka lang pala syunga. Bungol ka pa. Sinaway sila ng kanilang guro dahil sa ingay nila, lalo na si Julie. Pigil ang tawa ni Luna dahil hindi nagtagumpay ang babae sa masama nitong balak. Walang nakakaalam na may kakambal si Mara, kaya't gano'n na lamang ang pagtataka ng mga estudyante dahil biglaan ang pagbabago nito at hindi na itong dating iyakin at lalampalampa. Pagdating ng bahay, agad na sinalubong ni Mara ang kakambal at masaya itong kinausap. Oh, kamusta, Luna? Sa tingin mo naipasa mo ba yung exam? Medyo nahirapan ako sa math Kahit na nakapag-review naman ako, pakiramdam ko, pasado ka naman. Ay, ako pala. Pero huwag ka lang mag-expect ng mataas na score Ang hirap ng exam ninyo Hayaan mo na yun. Okay na ako sa passing score. Ay, kumusta nga pala yung pagharap nyo? Sinaktan ka ba nila? Sus! Ang lalampa naman pala ng mga yon. Lalo na yung Hansa. Binalibag ko Pero hindi mo lang nakabangon. Gusto ko pa nga sanang isabit sa kisame para magtanda Kaya lang dumating yung teacher. Ay nako! Kulang pa siya sa practice. Baka nasanay lang talaga ako sa literal na bugbugan sa probinsya. Sisiw lang pala mga kalaban mo rito Luna, huwag kang magpakakampante dahil alam mo masama silang magalit. Mas papahirapan ka nila. Dahil ang akala nila, ako ay ikaw. Anong paki ko sa kanila? Hindi pwede binabatok-batukan lang ako noon Kaya binalipag kong mokong na yun Kung masama silang magalit, mas matakot sila sa akin. Bakit? Anong gagawin mo sa kanila? Luna, mayayaman sila. Wala tayong laban sa kanila. Kaya hinahayaan mo na lang sila na apihin ka at saktan ka? Hindi pwedeng gano'n na lang palagi, Mara. Kahit naman lumaban ako talo pa rin naman ako. Napahiga sa malambot na kama si Luna at napapikit. Napangisi siya habang inaalala mga itinuro ni Lola Auring sa kanya. Ilang sandali iminulat niya ang kanyang mga mata. Kinuha niya sa lumang bag ang mga gamit na hiningi niya kay Lola Auring at inilagay niya sa kanyang school bag. Luna, ano yung mga tuyong dahon at mga sangkap na yan? Mga herbal lang to. Nilalaga ko to sa tuwing inuubo ako. Okay. Ay, siya nga pala, nakapagluto na ako. Halika na, kumain na tayo. Sige, gutom na nga ako Kinabukasan, habang naglalakad sa hallway, hinarang ng grupo ni Hans si Luna. May dala ang mga ito na baseball bat at mahinang pinupukpok ang ulo ng dalagita. Ang aga mo naman, Mara. May kasalanan ka pa sa akin baka nakakalimutan mo. Nakikita mo ba to? Bakit? Dahil sinaktan mo ako kahapon. Ngayon, ikaw naman ang lulumpuhin namin. Sinaktan mo naman ako Kaya quits lang tayo. Naging pilosopo ka na rin, Baka gusto mong basagin ko ngayon ang mukha mo para mawalang tapang mo. Natatawa pa ang lalaki habang dinadampi sa pisngi ni Luna ang baseball bat. Akmang hahampasin na sana siya ni Hans, ngunit malakas niyang tinadyakan ng lalaki sa tiyan. Inagaw niya ang baseball bat na hawak ng isang estudyante at itinutok yun sa mukha ni Hans.
Ang bilis mo ah! Isa pang pananakit mo sa akin. Ako mismo babasag sa bagang mo. Ibabalik ko sa yung lahat ng pagpapahirap ninyo sa akin noon. Anong nangyari sa'yo? Parang hindi ikaw si Mara. Sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Baliw ka rin ano? Bangag ka ba? Oh, etong baseball bat. Ipukpok mo sa ulo mo para mahimasmasan ka. Malakas na itinapon ni Luna ang baseball bat sa ulo ni Hans. Sa halip na siyang saktan ng lalaki, ay ito pang nasaktan at napahiya sa mga kasamahan nito. Ilang sandali dumating si Julie at nakita na nakabulagta na naman ang nobyo sa lupa. Ano na naman bang ginawa ng babaeng yun sa'yo? Humanda siya sa akin dahil hindi niya gugustuhin ang gagawin ko sa kanya. Ano ba? Titignan niyo na lang ba ako? Tulungan niyo nga akong tumayo. Mga wala kayong silbi. Mamayang hapon huwag kayong uuwi ha. Abangan niyo ang babaeng yan sa labas ng gate at ipasok niyo sa kotse ko. Kikidnapin natin siya? Gusto mong magiganti sa kanya, hindi ba? Pwes, dating gawi. Paiiyakin natin siya ulit. Hapon na, habang papalabas ng paaralan si Luna, lihim siyang sinundan ni Hans. Biglang may sumulpot na sasakyan sa harapan ng dalagita. Bumukas yun at malakas siyang itinulak ng mga kasama ni Hans sa loob ng kotse. Agad na tinakpan ni Julie ang kanyang bibig at ilong ng panyo na may pampatulog, kaya't malaya nilang dinala si Luna sa liblib na lugar. Nagising si Luna nang buhusan siya ng alak sa ulo ni Julie. Tumatawa pa ang babae habang nakaharap ito sa kanya. Good morning, Mara. Mahimbing yatang tulog mo ah. Pakawalan niyo ako rito. Mga walang hiya kayo. Tsaka, anong lugar to ha? Huwag ka na nga magtanong-tanong dyan ha. Uminom ka na lang. Hindi ako umiinom ng alak. Ilayo mo nga sa akin yan. Uminom ka sabi! Ayoko nga. Ang lakas na ng loob mong sigaw-sigawan ako ha. Samantalang noon, gumagapang ka pa habang umiiyak na nagmamakaawa. Ngayon, gagawin mo ulit yun. Pakawalan niyo ako rito. Nang makita ninyong hinahanap ninyo. Tapang mo na talaga ha? Bakit? Sa tingin mo kaya mo na kami ha? Malakas na sinampal ni Julie ang dalagita at sinabunutan. Walang kalaban-laban si Luna dahil itinali ang kanyang mga kamay at paa habang nakaupo siya sa silya. Ilang sandali lumapit si Hans sa kanila na may hawak na baseball bat at malakas siyang hinampas sa binti dahilan na malakas siyang napasigaw. Aray! Tama na! Ang sakit! Masakit ba? Ha? Gusto mong lumpuhin kita? Pinahiya mo ako kanina sa harap ng maraming estudyante. Kaya magdusa ka. Mga mahihina lang naman ang kagaya ninyo eh. Tsaka, matatapang lang kayo kasi marami kayo. Pakawalan niyo ako rito para magkaalaman tayo. Hinahamon mo na naman ako ha? Bilib talaga ako sa'yo, Mara. Talagang hindi na ikaw yung dating iiyakin. Sinipa pa nito si Luna, kaya't natumba ang silyang inuupuan nito. Nakapa ng dalagita ang bote sa sahig, kaya't binasag niya yun at dahan-dahang kiniskis sa lubid na nakatali sa kanyang kamay. Pinagtatawanan siya ni Hans at mga kasamahan nito habang nakikita siyang hirap na bumangon. Nasusugatan ang kanyang kamay sa bubog, ngunit hindi tumigil si Luna sa kanyang ginagawa upang matanggal ang tali sa kanyang kamay. Hanggang sa tuluyan ng lumuwag yun. Hindi napansin ni Hans na nakalas ang tali dahil madilim ang paligid. At tanging ang liwanag ng ginawa nilang siga ang nagsisilbing liwanag. Ayan, naputol na ang tali. Humanda sila sa akin. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo ha? Tarantado ka! Kala mo siguro, hindi kita papatulan ha? Aray! Ano nangyari? Sinaksak ako ng babae niya ng bubog! Natanggal ang tali! Itali niyo siya ulit! Hoy, ano pang hinihintay ninyo? Huliin niyo siya bago siya makatakas! Dahan-dahan naman!
Bumabaw ng bubog sa hita ko! Hindi mo ba nakita na nakalas ang tali niya? Tatanga-tanga ka naman eh. Ikaw rin naman ah! Sisihin mo pa ako! Sinugod ng mga kasamahan ni na Hans at Julie si Luna gamit ang batuta. Ngunit nailagan sila ng dalagita at sinipa sa sikmura ang isang lalaking lumapit sa kanya. Nakita niya ang kanyang backpack. Kinuha niya yun at tumakbo palayo. Ngunit hinabol pa rin siya ng mga ito. Kinuha niya ang mga tuyong dahon sa kanyang baga at sinindihan niyo ng lighter na nakuha niya sa sahig. Nang maging abo na ang dahon, inipon niya yon sa kanyang palada dahil gagamitin niya yon laban sa mga taong nanakit sa kanya. Magtatago ka pa ah. Kahit saan ka magpunta, mahahanap ka pa rin namin. Dahil kabisado namin ang lugar na ito. Tingnan na lang natin kung makakauwi ka pa. Tinatawanan mo pa talaga ako ha? Pues, itong sa'yo! Bago pa man mapalo ni Hans ang dalagita, ay isinaboy ni Luna ang abo sa mukha nito at umusal ito ng mga kataga. Ilang sandali nandilat ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Ha? Sino ka? Kanina lang, kaharap mo si Mara. Oh, bakit natatakot ka na ngayon? Ha? Akala ko ba papatayin mo ko? Lumayo ka sa akin! Maligno! Gusto ninyo ng laro, di ba? Pues, nag-uumpisa pa lang tayo. Napatras ang lalaki dahil sa kanyang paningin, isang matandang kuba ang lumalapit sa kanya. Buhaghag ang buhok at naagnas ang mukha. Kumaripas ito ng takbo patungo sa mga kasamahan nito. Oh, bakit parang takot na takot ka? Nasaan na si Mara? Akala ko ba natagpuan mo na siya? May matandang kuba! Aswang! Umalis na tayo rito bago pa niya tayo patayin! Lasing ka na eh. Kung ano-ano na yung nakikita mo. Sa tagal nating tambayan ng lugar na ito, wala ba tayong nakikitang aswang o maligno? Ngayon meron na! Ayan siya oh! Itinuro pa nito si Luna na nakatayo habang nakaharap kay Julie at sa mga lalaki. Sinugod siya ni na Julie upang itali. Ngunit sinabuyan sila ng abo ng dalagita. Dahilan na matandang kuba na rin ang tingin nila kay Luna. Kanya-kanyang takbo ang mga ito sa takot na maabutan ng inaakala nilang aswang. Ang paraang yun ay kulang na panlilin lang sa pamamagitan ng paningin. Unti-unti nitong sinisira ang pag-iisip ng taong nakalanghap ng abong may orasyon. Nagsitago ang mga kasamahan ni Hans habang siya'y naiwan doon. Sa paningin nito, nakangisi ang matandang kuba. Buhaghag ang buhok at mabalasik ang mukha. Halos mamaos ito sa kakasigaw dahil sa takot. Ilang sandali hinampas ito ang kanyang ulo hanggang sa mawalan ito ng malaya. Kahit anong tago ni na Julie, ay natagpuan pa rin sila ng matanda na kailang kinatatakutan na. Pakiusap, huwag mo ko saktan. Wala naman akong ginawa sa'yo eh. Nagpapahangin lang kami rito katulad ng dati. Hindi kami nanggugulo. Ngunit kahit anong paliwanag ni Julie, ay matalim lamang na nakatingin sa kanya ang matandang babae. Nakakasindak ang mukha nito habang may gumagalaw-galaw pa sa pisngi nito. Hinampas ng matanda ang batok ni Julie gamit ang baseball bat, kaya't nawalan ito ng malaya. Isa-isang isinabit ni Lula sa puno ang mga estudyanteng dumukot sa kanya. Tinali niya ang mga ito ng baging at animoy ginawang palamuti sa mga sanga ng kahoy. Kung hindi ko man ito nagawa noon kina Earl, sa inyo ko na lang gagawin. Bagay pala sa inyo, no? Naibitin na patiwarek, ha? Kala nyo, iba ako kung magalit. Kahit hindi ako kasing yaman ninyo. Umalis ng lugar na yun si Luna bit-bit ang kanyang baga. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Mara sa kakambal nang umuwi ito ng 4:00 ng umaga. Luna, saan ka ba nang galing? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo?
Gusto makipaglaro sa akin yung mga taong bumubuli sa'yo eh. Kaya pinagbigyan ko. Dinala pa nila ako sa kasukalan. Gagamutin ko yung mga sugat mo. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Gaganti ang mga yon dahil sinaktan mo sila. Ay nako, good luck na lang sa kanila kung kaya nilang makababa sa puno. Hindi na sinabi ni Luna sa kakambal ang kanyang ginawa. Dahil ayaw niyang malaman ito ang tungkol sa kulam na itinuro sa kanya ni Lola Oringa. Makalipas ang ilang araw, nabalita nilang may tumulong na mga ngahoy sa grupo ni na Hans, kaya nakababa ang mga ito sa puno. Bagamat nakaligtas man ang grupo, ngunit hindi na sila nakakatulog ng maayos dahil patuloy na nagpapakita sa kanila ang matandang babae na sinasabi nilang maligno sa gubat na nabulabog nila. Ngunit hindi nila matandaan ang tungkol sa ginawa nila kay Luna. Hanggang sa isugod sa mental hospital si Hans at mga kaibigan nito sapagkat naghahalusinasyon ang mga ito at madalas na nagsisisigaw dahil sa takot. Naging payapa ang pagbabalik ni Mara sa paaralan dahil wala nang nananakit sa kanya. Doon na rin sa Maynila nagpatuloy sa pag-aaral si Luna. Ngunit malayo sa paaralan kung saan pinahirapan niya ang grupo ng mga kabataan na nanakit sa kanyang kakambal sa pamamagitan ng kulam. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay May Abarques. Hi kay Jamie Vallejos. Shout out kina Michael, Michelle, Marichu, Katu family, Maestrado family at Alarcon family from Muntinlupa. Greetings coming from Delia, Katu. Shout out sa Balagtas family, Beroya family, Tolentino family, Inocencio family, Agnes and Diaz family from Rosario, Cavite. Greetings coming from Josephine Beroya. Hi kay Salvacion. Shout out sa mga pamangkin ni Marcelina Fernandez na sina Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia at mga kapatid ni Ma'am na sina Odong at Rebecca at ang Fernandez family from Pangasinan at si Helen Fernandez from Cainta, Rizal. Hi kay Kian Rafael Garcia from San Carlos City, Pangasinan. Hi kay Mel G. Tupal. Shout out kina Angel Turno, AJ Ortiz at Ben Garcia from Davao. Shout out kay Maria Joyce Almero at sa Flores family from Loc, Romblon. Hi kay Angie. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aming kwento ngayon, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Dahil manghihiram talaga sila sa mukha ng aso. Mali ka ron. Hindi po sila Mali. kinigno. Kaya Dahil- yung pong napala nila. Tinuloy mo pa rin mali yung sinabi mo. Bakit? Manghihiram talaga sila ng aso? Sa aso. Sila ng mukha sa aso. Apo, sorry po. Yung mukha ng aso, hiramin nila. Hiramin nila dahil magdudurog. Palibas. Madudurog, mabubugbog. Okay po. Ay, ako pala. Kagdat, dudod ako. Halika na nga rito at papantayan ko yung... Nako, good luck na lang sa kanila kung kaya nilang makababa sa puno. Makababa. Makababa, makashin. Makababa. Diyos mia. Pinky? Pinky Marimar. Okay pa. Okay. Iba akong iba akong magalit. Okay po.